Pamahalang lungsod ng Pasig or Pasig LGU tinanghal bilang Hall of Famer. Iyan ang pag-uusapan natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago yan, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, isa na naman pong parangal ang natanggap ng Pasig LGU led by Mayor Vico Soto sapagkat tinanghal lang naman po ito bilang Hall of Famer ng GSIS Seal of Protection. Bakit kanyo mga kaparokya? Dahil 3 consecutive pong itinanghal bilang isa sa maayos, mahusay na pamamahala ang lungsod nga po ng Pasig at kinilala nga po ito ng GSIS or Government Service Insurance System. Yan nga po mga kaparokya, kapag maayos ang namumuno, kapag tapat at may takot sa Diyos, ay di po mga kaparokya imposible na makamit nga po nito yung iba't ibang parangal at talagang itinataas nga po mga kaparokya ng butihing Mayor Vico ang moral at dignidad ng mga Pasigueño. So basahin natin to mga kaparokya. Sa ikatlong sunod na taon, kinilala ng Government Service Insurance System or GSIS ang pamahalang lungsod ng Pasig bilang isa sa nangungunang government institution sa bansa matapos muling igawad dito ang Seal of Protection Gold Award, ang pinakamataas na antas ng parangal. So ito na po mga kaparokya yung highest award ng GSIS. So ibig sabihin iba po talaga ang kalidad na ginagawa nga po ng pamahalaang lungsod led by Mayor Vico Soto. Dahil sa ikatlong pagkakamit ng karangalang ito, naging bahagi na rin ang lungsod ng Pasig ng GSIS Seal of Protection Hall of Fame. So Hall of Fame ka na po mga kaparokya, meaning kapag Hall of Fame ka, ay hindi ka na po makakatanggap ng award. Bagkus mga kaparokya ay nakatatak ka na po sa nasabing institusyon. Iginawad ang parangal sa GSIS pagpupugay sa Kaagapay Seal of Protection Awards noong November 20, 2025 sa Iloilo Convention Center. Isa ang Pasig sa 15 government institution sa buong bansa na nakatanggap ng Gold Award ngayong taon. So 15 government institution pala mga kaparokya at isa nga po dyan ang lungsod ng Pasig at sa pagkakalam po natin ay tanging ang Pasig LGU lang po ang nakatanggap na parangal na ito mula sa National Capital Region or mula sa Metro Manila. If I'm not mistaken, pakicorrect po ako mga kaparokya. At responsable na pamamahala sa mga ari-arian ng lungsod. Ayon sa GSIS, ginagawad lamang ang Seal of Protection Gold Award sa mga tanggapan na nakapapasa sa masinsinang pamantayan ng asset documentation, insurance coverage, at risk management. Diyan po magaling mga kaparokya si Mayor Vico Soto. Talagang mabusisi at talagang maingat ang pamahalang lungsod ng Pasig. So, tinanggap ng mga kinatawan mula sa Office of General Services or OGS sa pamumuno ni Ms. Ruth Romano ang parangal para sa lungsod ng Pasig. Ang OGS ang pangunahing tanggapan na nagsisiguro na ang lahat ng pagmamayari ng lungsod ay maayos na naitatala, napapangisawaan at nabibigyan ng insurance upang maprotektahan mula sa anumang panganib o pinsala. Ang muling pagkamit ng Gold Award ay nagpapakita na sa lungsod ng Pasig mataas ang pagpapalaga sa public resources mula sa pinakamaliit na kagamitan hanggang sa pinakamalaking pasilidad. Lahat ng ito ay isinasailalim sa maayos na inventory at insurance program. Tinitiyak nito na ang bawat pisong mula sa buwis ng mamamayan ay ligtas, napapangalagaan at nagagamit ng tama. Patuloy ang pangako ng pamahalang lungsod ng Pasig na manatiling handa, matatag at accountable
na pamahalaan, isang pamahalaang nag-iingat, nagproprotekta at responsable sa bawat pag-aari ng bayan. So grabe, congratulations mga kaparokya sa lungsod po ng Pasig bilang Hall of Famer. Congratulations din mga kaparokya sa mga Pasigueño dahil kung hindi po dahil sa kanila ay hindi po magpapatuloy sa pamamahala ang butihing Mayor Vico Soto. Congratulations din of course mga kaparokya sa mga tulong or katulong ng butihing Mayor Vico Soto sa pamamahala tulad ng mga staff po nito sa lungsod po ng Pasig, yung mga personnel, yung city councils, Vice Mayor Dodot Jaworski, and especially mga kaparokya, ang butihing Mayor Vico Soto. Dahil si Mayor Vico Soto ang dahilan para sa akin kung bakit talagang maraming achievement local or international ang natatanggap ng pamahalaang lungsod ng Pasig. Well mga kaparokya, hindi na po imposible yan sapagkat tulad po ng lagi po nating sinasabi na kung maayos, kung matino, at kung magaling ang namumuno ay hindi naman po talaga imposible na makatanggap ka ng parangal tulad niya po ng ganito. Good governance, transparency, yan po talaga yung ina-apply ng butihing Mayor Vico Soto. At tulad din po ng lagi nating sinasabi ay itinaas ng butihing Mayor Vico Soto ang moral ng mga Pasigueño. Kaya talagang kinocongratulate din po natin yung mga constituent ng butihing mayor sapagkat kung hindi po sa kanila ay hindi po mananatili sa pamamahala ang pinakamamahal nating alkalde sa buong bansa na si Mayor Vico Soto. So itong parangal na ito mga kaparokya ay mula sa GSIS or Government Service Insurance System. At masasabi natin mga kaparokya bilang Hall of Famer, ibig sabihin ay talagang pinapakita nito yung pagiging maayos at magandang pamamahala na ginawa nga po ng buting Mayor Vico Soto sa lungsod po ng Pasig. Isipin nyo mga kaparokya, 3 consecutive years na napabilang ang lungsod po ng Pasig bilang isa sa pinakamahusay na local government. At hindi naman po ito makukuha or makakamit ng lungsod po ng Pasig kung hindi nga po mga kaparokya pinag-aralan or mabusising pinag-aralan ng nasabing ahensya yung naturang lungsod, yung mga ginagawa nga po nito sa kanilang lungsod. Kaya ako mga kaparokya, isa po ako sa naniniwala na kung kaya ni Mayor Vico Soto na pamunuan ang lungsod po ng Pasig, ay kaya niya rin pong pamunuan ang ating bansa. At sa likod nga po ng hindi magandang nangyayari sa ating bansa, yung bangayan or awayan ng mga Marcos at ng mga Duterte ng Pinklawan at Dilawan ay meron pa rin pong isang namumuno or public servant na itinataas nga po ang moral ng mga politician dito sa bansa at yan nga po ay walang iba kundi ang butihing Mayor Vico Soto. Nakakatuwa mga kaparokya sapagkat may nakikita pa rin po tayong kahit papaano na tunay na pag-asa sapagkat meron pa rin pong nananatiling tapat sa kanyang serbisyo. At talagang masasabi natin na tapat at mahal ang kanyang bayan, di lang po ang lungsod po ng Pasig kundi ang ating mahal na bayan na Pilipinas. Kaya mga kaparokya, isa po ako sa naniniwalang kung kaya nito pamunuan ng maayos ang lungsod ng Pasig, ay kaya niya rin pong pamunuan ang buong bansa. Nga lang mga kaparokya, masyado pa pong bata si Mayor Vico Soto at sa edad na 39 by 2028 ay unable pa po siya to run in a higher position. Kaya mga kaparokya, sa darating na halalan or sa darating na national election ay pumili po tayo
ng karapat-dapat na mamuno sa ating bansa. Huwag na natin isipin mga kaparokya kung sino yung ating sinusuporta, ng isipin natin ay yung makakatulong sa ating bayan. So yun nga po mga parokya, congratulations kay Mayor Vico Soto sa mabuti at tapat na pamamahala po nito sa lungsod niya po ng Pasig. At kung hindi naman po dahil sa kanya mga kaparokya, ay hindi naman po nito matatanggap ang tulad na gantong parangal. Actually mga kaparokya, mula ng pamunuan or pamahalaan nito ang lungsod po ng Pasig ay kung ano-anong mga award or parangal ang kanilang natatanggap, hindi lang po lokal kundi pati na rin po international. Remember mga kaparokya, si Mayor Vico Soto ay pinarangalan bilang isa sa anti-corruption champion na kung saan ay iba't ibang lahi po ang mga nakasama niya rito. So yung mga ganong parangal mga parokya ay patunay na pagkilala sa mabuti at mahusay na paglilingkod ni Mayor Vico Soto. So kayo mga kaparokya, anong masasabi nyo patungkol na po dito? Paki-comment naman po ang opinion nyo at yung reaction nyo regarding nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo. Magsingat po tayo palagi. Thank you and God bless.